pinaglaban natin. Totoong pagbabago ang pinaglaban at pinatupad natin mula 2019. Pero hindi ko po talaga makakalimutan nung una po kaming nag-co-host dito noong 2019. Hindi lang po ako sigurado kung ito ba mismo yung bangko na yon. Parang hawig eh, kung hindi man ito mismo yon. Hawig po talaga eh, si Konsi Buboy nandun din noon. Ito ba yon, Konsi Buboy? Kasi pag nagtatanong ako tungkol sa history, lalo na pag 1920s, 1930s, talagang kay Konsi Buboy ako nagtatanong. Alam niyo, dito ako sa Manggahan natuto mag-surfing. Alam niyo kung bakit? Kasi yung bangko na tinatayo namin, muhuga agad. Pero yung pinakwento ni Kap kanina, alam niyo yung totoo yun. At sa totoo yan yung isa sa naging motivasyon natin para tumakbo noong 2019. Tinalikuran na natin. Ngayon, 2025, fast forward, 6 years later. Tinalikuran na po natin yung mga lumang kalakaran na alam natin hindi tama. Winakasan na natin yung mga kultura, yung mga sistema ng politika at paggugobyerno na ayaw nating mga Pasigenyo. Ano ba yung tinutukoy ko? Yung takutan. Alam niyo po yun. Yung palakasan. Perfecto na po ba tayo? Hindi. Pero ang layo na ng narating natin bilang mga Pasigenyo. Paborito ko pong simbolo ng pagbabagong pinakilala natin mula 2019. Hindi ko alam kung ito rin po yung paborito ninyo. Wala na pong iba kundi ang ating pamaskong handog. Nakakatanggap ba kayo? Alala niyo dati, di ba? Love organization, pag malakas na samaan. Pero pag sa inyo, yung iba, sinasabi, meron din sila noon. Yung iba, wala. Yung iba, tatlo yung nakukuha ang bayo kasi tatlo yung samahan niya. Samantalang yung iba, lalo na kung busy sa trabaho, o hindi naman nakasama sa mga organization, o kaya kung talagang nakaaway nung nakaupo, wala talaga yun, di ba? Pero ang ginawa na po natin at yung sinisimbolo, tandaan po natin yung pamaskong handog, simbolo lang po yan. Ito rin po yung ginawa natin sa iba pa nating serbisyo. Pinakita natin na posible magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang mamamayan. Hindi tayo namimili. Kalaban ka, meron ka pa rin. Walang problema. At eh po, okay lang yung sound system natin. Narinig po ba ako din sa likod? Tanong ko lang din po, ano nandito ba yung mga toda po natin? Mga karas, nandiyan po ba sa likod dito? Si Pres? Nasaan po si Pres? Pres, maraming salamat po sa inyo. Pasensya na, naabala namin yung terminal ninyo ng konti ha. Okay lang po. Bibilisan ko na lang po yung ano. Hindi, okay lang. Sige, hanggang hating gabi po tayo dito. Okay na, huwag na ganun. Susunod pa kami venue. At syempre yung pinakamatinding pagbabago na pinakilala natin, ito hindi po biro, ano? Bilyon-bilyon piso ang pinag-usapan natin dito. Yung paglilinis ng ating pamahalaan. Marami akong pwedeng ikwento, pero sa totoo, kung iisa-isahin ko, abutin tayo talaga. Magkakatotoo yung hanggang hating gabi tayo dito. Isa na lang po, yung pinakamalaki, yung pinakamahirap po, yung ginawa natin, tinanggal natin yung mga automatic na, nakakalungkot kasi ang tawag na sa kanya sa gobyerno, SOP. Di ba, sa ibang larangan, pag sinabing SOP, yan yung Standard Operating Procedure. Pag ikaw ay arkitekto, merong SOP sa trabaho mo. Kung ikaw ay engineer, doktor, teacher, natin may mga proseso, may mga SOP. Nakakalungkot dahil sa gobyerno, yung tinatawag na SOP ay automatic na kickback sa mga opisyales. Iyan po ay open secret sa gobyerno. Sinasabi yung iba, 20%, 30%, pero nakakalungkot na babalitaan natin, mas malaki pa. Sa Pasig mula 2019, tinanggal natin yan. Yes! That's it. Kung meron man akong pwedeng ipagmalaki, More power. kung meron akong pwedeng ipagmalaki sa inyo, yun po ay kaya kong tumingin mata sa mata kahit kanino. Kaya kong sabihin na kahit isang piso hindi ako tumanggap sa mga kickback na yan. Yes! Ano naging resulta? Ano naging resulta? Kasi sa umpisa nyo, mahirap po talaga magpakilala ng pagbabago.
May mga iba, hanggang ngayon, gusto tayong ibalik sa mga lumang kalakaran. May mga iba, gusto tayong ibalik dun sa lumang kalakaran. Bakit? Eh baka mas nakikinabang kasi sila dun sa mga lumang kalakaran. Maaring sila yung dating nakaupo, maaring hindi sila nakaupo, pero sila yung kontratista. Alam niyo na po yun. Mas komportable, mas masaya sila dun sa lumang style. Pero alam natin yung style na yun ay ayaw na po natin bumalik dun. Sa Pasig, diretso lang ang tingin natin. Yun eh. Mula 2019, marami tayong Trapo left the chat room. nagawa. Trapo Abutan tayo left the ng chat room. pandemya. Pero hindi naman tayo nagpabaya noong panahon ng pandemya. Diba? Nagtrabaho tayo. Ginawa natin ang lahat ng mga kaya natin. Tuloy ang programa ng pamahalaan. Hanggang sa mga kinakailangang ayuda ng mga panahon na yun. Diba? Nagbigay pa nga ang... Galing naman yan sa LGU. Hindi naman yan galing sa akin. Ano? Pero nagtrabaho po tayo para maging posible. Pati yung supplemental SAP natin. Naalala po ninyo? Talagang ginawa po natin ang lahat ng mga kaya natin. Fast forward ng konti, natapos ang pandemya, 2022. Kung mapapansin po ninyo, parang mas gumanda pa lalo ang serbisyo natin mula 2022. Alam niyo po kung bakit. Kasama dyan yung pandemya, sige, natapos kasi. Pero yung mas malaking dahilan ay dahil binigyan niyo ako ng mas matitibay na kasangga sa ating konseho. Sa congressman, hindi na natin kailangan mag-isip, hindi na natin kailangan pag-isipan. Kasi congressman natin, bukod sa mabait, talagang magaling, nagtatrabaho. Pinakinggan nyo naman siya magsalita kanina, halatang halata naman po kung ano yung trabaho ng congressman, talagang ginagawa niya. Yun ang kailangan natin sabihin. Basahin niyo po yung boletos na pink, ha? Lagi niya pong nakapink. Total, nakapink naman kayo na t-shirts. Basahin niyo po yung boletos, ha? Nandun lahat ng accomplishments at pati mga ibang panukala ng ating Congressman Roman Romulo. Ayan. Pero noong 2022, tinulungan niyo po ako, binigyan niyo ako ng mga kasama na hindi lang dahil sa kakampi. Sa totoo lang yung mga kasama natin sa Gini na Pasig, hindi naman lahat sila mga... Akala niyo magkakaibigan kami dati. Hindi po. Pag may nag-a-apply, at maraming nag-a-apply sa Gini ng Pasig para maging konsyal, noon, pati Vice Mayor, wala pa si Vice Dudut. Pero, alam mo yung una kong tinatanong sa kanila, ba't niyo ba gusto maging konsyal? Ano bang tingin niyo meron dyan? Kasi kung ang pakay ninyo, kung ang gusto ninyo, kaya niyo gusto maging konsyal, dahil tingin niyo, sa pagiging konsyal ay kakapal ang inyong wallet, eh hindi kayo bagay sa Gini ng Pasig. Alumin niyo naman po yung tatlong incumbent natin na konsyal dito sa District 2. Sila na po makakapagsabi, sila magpapatotoo dun sa sinasabi po natin. Napunado ba kayo? Eh, may tinatanong ko sa kanila, sabi ko rin, kung ang dahilan kung bakit niyo gusto tumakbo ay dahil una, syempre gusto niyo maglingkod sa bayan, pero hindi tayo po, madali naman sabihin, ay gusto ko maglingkod sa bayan, naman lang laging sagot eh, di ba? Bakit ka tumatakbo? Ay kasi gusto ko po maglingkod sa bayan, yan naman ang laging sagot. Pero, ano bang ibig sabihin nun? Ang sinasabi ko sa kanila, nung nag-apply sa kanila, sabi ko sa kanila, kung naniniwala kayo sa direksyon ng ating lokal na pamahalaan ngayon, pwede kayo sa Gini ng Pasig. Kung magkaisa tayo, nagkakaisa tayo sa ating prinsipyo, kung pareho tayo ng pinaniniwalaan, kung pareho tayo ng paninindigan, kung pareho tayong naniniwala na dapat maging tapat ang ating pamahalaan, kung dapat ang binibigay ng pamahalaan sa tao ay walang kulang, walang bawas, kundi buong puwersa mula sa kaban ng bayan, pwede kayo sa Gini ng Pasig. At dahil yan, sila po ang mga kasama natin. Kumbaga, pag nasa sasakyan ka, isipin nyo, airplano, bus, o kahit anong sasakyan, kung yung driver gustong dumiretso, pero yung katabi niya, yung nakaupo sa likod niya, gustong kumaliot kanan, ang gulo nun, disgrasya po yun, delikado po yun. Kailangan iisa tayo ng direksyon. Tungo sa tapat na pamamahala, tungo sa mabuting pag-gobyerno po tayo. Yes!
Alam nyo, tayong lahat bilang mga mamamayan, bilang mga Pilipino, sawang-sawa na po tayo sa mga pangako ng politiko. Tama po ba? Tama! Mula sa barangay hanggang sa city, hanggang sa national. Tuwing mag-eleksyon, ang dami natin naririnig na pangako. Pero ano ba nangyayari sa pangako? Sawang-sawa na tayo sa mga madali kasing mangako eh. Laway lang ang puhunan sa pangako eh. Ang dali naman magsabi na pag nanalo ako, ito gagawin ko, ganyan gagawin ko, papatayo ako ng ganito. Kaya, ngayon po, ako po ay nangangako sa inyo. Teka lang. Nangangako po ako sa inyo na hindi ako mangangako. Ito po ang aking pangako sa inyo. Pero, seryoso po ako. Kung narinig niyo ako magsalita ng 2019, 2022, hindi niyo ako narinig na kung ano-anong pinangako ko. Maalala po niyo, kahit balikan niyo po yung mga sinasabi ko nung 2019, local senior pension, pinangako ko ba yan? Hindi po. Pero 2022, nakita natin na pwede at kaya, kinuha na lang po natin. 2022, expansion ng local senior pension para makasama na yung mga may SS na maliliit. Yung hanggang 4,000, di ba? Meron na tayo ngayon expansion. 2022, pinangako po ba namin yan? Hindi po. Pero nakitang pwede at kayang gawin, ginawa na lang po natin. Yung pag-low balance billing sa ospital natin, 2019, pinangako ba natin yan? Hindi po. Pero kaya, pwedeng gawin, ginawa na lang po natin. Yung sa edukasyon, yung Pag-asa Scholarship Program ng 2022, pinangako po ba namin yan? Expansion ng scholarship. Yung bagong Pag-asa Scholarship ni Vice Dodot, pinangako ba namin yan? Hindi po. Pero nakitang kaya at pwedeng gawin, ginawa na lang po natin. Ganyan pa rin po ang ating gagawin sa susunod na 3 taon. Alam kong ayaw na natin makarinig ng mga pangako. Basta, kung kaya at pwedeng gawin sa susunod na 3 taon, gagawin na lang po natin. Kasama si Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot at ang ating mga konsehal. Marami na tayong nagawa. Pero sa susunod na 3 taon, mas marami pa tayong magagawa. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Number 4 sa ating mga balota. Ibotong muli, Mayor Vico Soto! Vote straight lamang po tayo sa giting ng Pasig. Maraming salamat, Barangay Manggahan, kay Captain Cruz at sa Council, sa mga kagawad na nandito para sumuporta si Kagawad Alalin Santos at si Kagawad Tony Cruz. Okay guys, kausapin natin ha. Mag-catch up lang tayo dyan. Wow, that was quite an inspiring one, guys. Fairness talaga si Mayor Vico ay talagang magaling si Mayor, no? Proud na proud kayo, no? Alam mo sa buong Pilipinas, ilan lang mga mayor talaga na proud tayo dyan, eh. Galing ni Mayor Vico. Makikita nyo talaga na talagang proud ang mga tao genuinely sa mayor nila. Tsaka lahat ng mga sinasabi niya, backed up by evidence mo yan. Backed up by evidence. Kaya mabuhay talaga kayo. Salamat sa inyo na bumoto sa mga ganitong klaseng tao. Richard Haydarian. Richard Haydarian. Haydarian. Salamat. Yeah. Amusta. Ayun, ito mga ito eh. Mapahamak niya ako. Salamat po. Nakalusot. Anong vlog po, kuya? Nakalusot. Ano po? Richard Haydarian po. Richard Haydarian po. Opo. Anong bansa ka? Bansa? Baguio. Taga-Baguio ako. Pero yung mayor namin, si Mayor Magalong, kaibigan din niya, yung Mayor for Good Government. May ako sa'yo, bro. Ako po yung nag-propose na magsama sila. Kaya proud na proud po ako sa nangyari. Tuloy-tuloy si Vico po. Salamat. Max! Zeya. Jeya, Richard po ang Jeya. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo na bumuboto ng ganyan klase ng mga leaders, public servants. Opo. Dahil, alam mo, dahil
dahil sa inyo, may pag-asa na rin yung ibang syudad. Yun din ang isipin nyo. Hindi lang Pasig. Ayan, dyan na si, ano, siguro. Sige. Abo. Abol kami na. Sige ba, sige. Yun, salamat sa inyo guys. Ano no? Lapit tayo kay Mayor. Mag-hi lang tayo sandali. Ano nga, ambush interview yan. Picture wala ako with Mayor lang sa bro. Once again, mabilis lang. Saan ba yung next? Kabila. Mahirap talaga okay yan. Ano? Papahamak na naman ako. Nag-ano lang naman. Ano man lang kayo? Okay, picture na kami ha. Pasenda lang. Oo, maganda. Ay lang. Yung camera po nila nanay. Mayor! No problem. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. That was a great speech. Thank you. Nakaka-inspire para... Picture lang daw. Just take one. Just take one official. Saan lang mauna yung mga... Okay po, salamat. Sure lang. Yeah. Cellphone po. 1 second. Bro, dito ka. Yeah. Gulat ako na dito. Mayor, ito mga BBM vloggers. So ano, Richard, ano siya? Okay, okay naman. Kamusta, Senator? Ila-live ko na to ah. Ayan, dito tayo guys, dito sa Caloocan. Dito si Senator Trillanes. Nag-house-house siya eh. O 5 minutes after the real. Kamusta, Sentry? Ayun, nagla-live tayo. Okay naman. How is that? Visit kami ngayon. Hi ma'am. Thank you ma'am. Thank you po. Parang purong nakikita ko yung kabilang kampo eh pagpasok ko dito sa Caloocan. Ano yung mga... Yung campaign kasi nila is ano eh. Yung traditional, yung mga paramihan ng tarpaulin, ganyan. Yung sa amin kasi more personal. Yung face-to-face interaction. And mas na-appreciate ng mga tao yun. So barangay. Ilan bang na-cover mo? Iniikot-ikot mo lang lahat ng barangays? Cover namin lahat. We're just doubling down on different areas. And Senator, in terms of yung mga limitations, mga strictures, hindi daw binibigyan ng permit minsan kung gusto niyo magano. When we started, in-assume na namin yun. So we're working around it. And how did you put your team together? Mukhang bigatin din yung mga kasama niyo. Hindi naman kayo marami na-inspire talaga siya. Una-una mga disgruntled na sa Status quo, right? So, yun, natural na mag-gravitate sila doon sa opposition. So ganun ang ginagawa namin. Tapos all the rest, volunteers na. And how is this different dun sa mga ibang races niya na national? Totally different. Totally different. Yung pag national medyo
ano ka eh, medyo impersonal yung ano, more Branding, ganun. media-centric yun. Right. Media-centric. Ito, People-centric talaga. talagang very personal. And you're finding it more challenging or finding it more exciting? Both. Exciting and challenging kasi ano eh, challenging dahil you're up against the incumbent. Ngayon, pero exciting kasi yung reaction ng mga tao, they're longing for change. So, ano yun, nakaka-boost din ang moral. Yeah. Last question. Bakit lahat kayo parang malaking katawan? May may bakal gym ano? Hindi naman. Pati yung mga vice mayor. Hindi naman. Ano lang, nagkataon lang. Macho boys. Salamat, Senator. Habol lang kita. Yeah, I don't want to interrupt. Pero let's have more conversations soon. Yeah. Thank you. One sec. Ito po ang sitwasyon natin. Dalawa ang pagpipilian dito sa halalan na to. Yung orange, kilala niyo yung mga orange? Tsaka yung blue, diba? Salamat na eh. Yung orange po ang kumakatawan sa kasalukuyan at sa nakaraan, di ba? Yan po, 2013 pa sila naka-pwesto dito. 2013 sila namumuno pa sa ating lungsod. Kayo po ang makakapagsabi kung may pagbabago ba, may serbisyo ba, o may benepisyo ba. Yan po. Tapos, pag tinatanong, ano ba yung nagawa ng mga orange? Sasabihin eh. Ayan. Sasabihin, marami naman nagawa yung mga orange. Sasabihin nila, maraming mga naipatayong mga gusali. Di ba? Bilyon-bilyon ang halaga ng mga gusali. Okay, yan po ang orange. Ang blue, ang kumakatawan ng hinaharap. Kumakatawan ng pagbabago. Ano po ba yung pagbabago? Nandiyan po sa inyong mga polyetos yung programa ng pagbabago. Nandiyan po yung listahan ng mga benepisyo. May kita niyo po ang kaibahan. Ang Team Trillanes ay nag-aalok sa inyo ng pagbabago sa pamamahala. Paano yun? Ang prioridad na po ng Team Trillanes ay ang mamamayan. Kaya benepisyo ang inaalok po namin sa inyo. Hindi tayo magpapatayo ng mga malalaking mga gusali. Hindi na natin uubusin yung pondo ng Caloocan sa mga ganyan. Kayo po ang tatanungin ko, ano ho ba mas gusto ninyo? Proyekto o benepisyo? Diba? Ganun lang po yun. Kasi doon ho natin makikita kung nasaan yung puso nung namumuno. Kasi pagka nagpagawa ka ho ng mga gusali na bilyon-bilyon ng halaga, habang yung mga mamamayan natin ay wala hong maabutan sa ospital, sira-sira ho yung kalye, binabaha, walang pabahay, walang lupa, pero inuubos bilyon-bilyon sa mga malaking proyekto. Pero yun po, nangungutang pa sila. Ngayon ang tanong dito, bakit ganun ba yung prioridad nila? Bakit sa bilyon-bilyon, 11 billion pesos po ang budget ng Caloocan kada taon ha? Bakit yun ang prioridad nila, yung magpatayo ng mga malalaking gusali? Bakit? Kasi doon po sila kumikita. Diba? Ganun lang po yun. Kasi kung ibibigay po nila sa inyo yan bilang benepisyo, hindi na lang makukuha yan. Base po sa aming na-discover, mahigit kumulang 2 bilyong piso ang nabubulsa mula sa pondo ng Caloocan kada taon bunga ng korupsyon. Kaya yan ang babaguhin ng Team Trillanes. Bukod sa iba ang prioridad ng Team Trillanes, mamamayan, benepisyo ang prioridad. Ang Team Trillanes din ho, hindi nangungurakot. Di ba? O kilala ninyo ang inyong lingkod. Galit tayo sa mga kurakot, di ba? Kaya 12 years po tayo naglingkod bilang senador. May mga nakatunggali po tayo ng mga dambuhalang politiko. Pero ni isang kaso ng korupsyon wala silang maisampa sa atin. Kaya ganyang klaseng serbisyo po ang dadali natin. Ngayon, ang tanong dito, doon sa nakita niyong mga programa ng pagbabago dyan po sa ating polyetos, ang tanong dito, paano niyo masasabi na magagawa ko po yan? Ano ba yung nagawa ko bilang senador? Bilang senador po, binigyan po ako ng parangal
na may pinakamaraming naisabatas. O, di ba ho, ang senador gumagawa ng batas? O, yun po ang parangal na ibinigay sa akin ng mga senador, na yung mga napapanood niyo po sa TV, sila po ang nagbigay sa akin ng parangal. Pinakamaraming naisabatas. Maaring hindi nyo siguro nabalitaan yun dahil lang nakikita nyo sa akin palagi, parang palagi may inaaway. Di ba? Oo. Pero nagtatrabaho tayo sa likod. Ano po yung mga batas na naipasa natin? O, isa po dyan yung Expanded Senior Citizens Act para po sa mga senior citizens, diskwento sa gamot, sa konsultasyon, sa pagkain, sa ospital, at yan din po yung basihan ng social pension na tinatawag. Yan po yan. Ano pa? Yung 4-piece law. Alam niyo ho yung 4-piece, di ho ba? O, 4 na milyong pamilya po ang nasusuportahan ng programa na yan sa buong Pilipinas. So, hindi lang Caloocan ang natutulungan kung hindi buong Pilipinas. Marami pa tayong batas na naipasa. Nagpataas tayo ng pasweldo ng sundalo, police, teachers, nurse, at iba pa. So, sa madaling salita, gumawa po tayo ng batas na nagpagaan ng buhay ng maraming Pilipino. Yan po ang dinadala kong track record dito sa ating pagtakbo. Kaya, yan po ang pagpipilian. Ngayon, ito pong ating mga programa. Ano po yan? Simula ho sanggol, mga bata, libreng bakuna, libreng check-up para malusog sila. Yung mga bata na estudyante, dadagdagan natin yung 4-piece dito sa ating lungsod. Yung mga estudyante natin sa University of Caloocan City, magbibigay tayo ng 2,000 pesos na allowance kada buwan, bawat estudyante, para matulungan sila makatapos. Doon naman po, sa mga hindi estudyante ng UCC, meron din tayong scholarships na binibigay po dun sa mga out-of-school youth, yung mga kahit gustong edad na gusto mag-abroad, gusto mag-TESDA, training, technical vocational courses, gusto mag-seaman, so suportahan po natin. 2,000 pesos cash allowance din, buwan-buwan bawat scholar, para ito yung pamasahe nila, pambaon nila, para pagkatapos ng kanilang training, pwede nang mag-abroad at makatulong sa pamilya. Yan. Doon po sa ating mga manggagawa, lilikha tayo ng libu-libong trabaho dito po sa ating lungsod dahil tatanggalin natin yung mga buwis sa mga bagong negosyong itatayo dito po sa ating lungsod. Yan po yung panghikayat natin sa kanila na mamuhunan dito para mag-empleyo ng mga taga-Caloocan. Kasi nag-alisan po yung mga negosyo dito dahil tinaasan po nila yung mga buwis, yung amilyar, kaya yun po. Kaya yung mga kaanak natin, pag nagtatrabaho, gigising madaling araw, luluwas pa ng Makati o kung saan. Yan na rin po ang magiging solusyon natin sa kahirapan dito sa ating lungsod. Kasi kung ang bawat pamilya po ay madadagdagan ng isa nagtatrabaho, ay malaking ginhawa yan. Ngayon, punta po tayo sa mga senior citizens. Meron mo bang mga senior dito sa likod? Ayan. Okay. Dalawa po ang programa natin sa mga senior citizens. Una, ang inyong birthday gift, gagawin na natin 1,000 pesos. Okay po. Yan. Tapos, pangalawa, ito yung mas magandang programa po. Magbibigay po tayo ng 500 pesos cash allowance buwan-buwan sa bawat senior citizen. Okay po. Ganito po yung magiging sistema niyan. Ganito yung magiging sistema niyan. Kahit po meron kayong social pension, kahit meron kayong SSS pension, kahit na anong estado nyo sa buhay, basta't makatungtong kayo ng 60 anyos, may 500 pesos cash allowance kayo buwan-buwan. Ayan. Opo. Yan po, yung ganyang programa, ganyan na po yung ginagawa sa iba't ibang lungsod dito sa Metro Manila. Caloocan lang wala ang ganyan. Oo. Kaya yan po ang makikita natin kung gaano kadehado ang mga taga-Caloocan. Pero, tanong dito, bakit magagawa yan ng blue at hindi magagawa yan ng orange? Bakit? Sinasabi ko kanina, yung prioridad. Ang prioridad nila, magpatayo ng gusali. Ang Team Trias, prioridad, benepisyo. Pangalawa, yung orange, nang bubulsa, ang Team Trillanes hindi nabubulsa. Yun po. Okay?
Kaya kayang-kaya po pondohan niya. Kung kaya nga nung iba't ibang lungsod eh. Dito pa. So yan po, maramdaman natin. Sa madaling salita, kompleto. Handa na po maglingkod ang Team Trillanes. Nandiyan na po yung programa sa inyong harapan. Kami po, kung pipiliin ninyo sa darating na halalan, June 30, aarangkada na tayo. Hindi na tayo pag-aaralan pa o forma pa kung ano mang gagawin, dire-diretso na tayo. Pero, yan po, nasa kamay po ninyo ang kapalaran. O, tatapatin ko po kayo. Kailangan po ng Team Trillanes ng tulong ng Barangay 175. Pwede po ba yun? Okay, yan. Pwede ba natin mapalitan na yung mga orange? Palitan na. Okay, sige. Oh, kung papalitan po natin yung orange, kailangan po kompleto kami. Kasi hindi ho pwedeng Trillanes lang po. Tapos yung vice mayor tsaka mga konsehal, yung mga orange pa rin. Di ba? Sa inyo, mami, at nagpasalamat. O wala rin. Kita nyo. Sa inyo na po nanggaling, binoto ninyo noong nakaraang eleksyon, hindi na nagserbisyo, hindi pa nagpakita. Kaya sana naman po hindi na makaulit yung vice mayor na orange. Pwede po? Ha? Baka naman po pag dumaan dito magkaway-kaway magngiti-ngiti, ano na tayo ulit, ha? Oh, si Manong nangiti dun sa likod, baka. Oh, pwede po ba, hindi na ho makakaulit yung Vice Mayor na orange? Pwede na po ba natin subukan yung sipag at galing ni Vice Mayor PJ Malonzo? Vice Mayor PJ Malonzo! Ang ating mga konsehal, Kay Nubla. Alam niyo ho ba yung serbisyong Nubla, kilalang kilala sa Caloocan, bilang dekada na. Marami hong natutulungan, maraming nagagawa dito sa buong Caloocan. Pero bukod pa riyan, si Konsehal Kay Nubla ang mga ngasiwa ng edukasyon at mga kabataan. Yung sinasabi na